Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakatalinong ginagawa ng kubunan ng Lakers, kaya hindi sila matalo ngayong season mga ropa. Take note, tumataginding na 11-4 na nga ang standing sa kubunan ng Lakers. At currently nga mga ropa ay mayroon silang tatlong winning streak, tatlong sunod-sunod na panalo mga ropa since nung matalo sila sa OKC Thunder. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, tatalakayin natin yung napakatalino, napakautak at napakagulang na ginagawa ng kubunan ng Los Angeles Lakers, kung bakit din sila isa sa main factor kung bakit sila nanalo sa kanilang mga kalaban. Kung titignan pala natin tong standing, solid na solid tong tatlong teams na nauna sa Lakers. Houston Rockets si Kevin Durant, Denver Nuggets ni Nikola Jokic, at ang number 1 syempre ang champion ng kubunan ng OKC Thunder. Ngayon mga ropa, wag na natin patagalin to. Ito ang game analysis at breakdown sa dahilan kung bakit ang hirap talunin ng kubunan ng Lakers. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, may papakita muna ako sa inyong stats. Dito tayo magsisimula para sa video natin na to mga ropa. Ngayon, tignan muna natin ang free throw attempts na ginagawa ng Lakers ngayong 2025-2026 season. Nag-average sila ng tumataginding na 29.1 free throw attempts per game mga ropa. Sobrang taas nun. Base dito sa stats na to, ang nakita ko ayan, 31.7 ang kubunan ng Orlando Magic mga ropa, 31.7 free throw attempts kada game mga ropa. Yan ang pinakamataas sa buong NBA. Pumapangalwa nga ang kubunan ng Los Angeles Lakers mga ropa. At kung titignan naman natin ang kubunan ng OKC Thunder na kung saan nandoon sa SGA, tumataginding na 24 free throw attempts sila kada laro mga ropa. Mas mataas ang Lakers dyan. Ngayon mga ropa, ano nga ba ang gusto ko sabihin dito? Malaking factor yung free throw attempts ng Lakers kada laro nila, lalo na ang free throw attempts si Luka Doncic at Austin Reeves. Yung dalawang players na yun mga ropa ang nagbibigay ng maraming free throws para sa kupunan ng Lakers. Ngayon mga ropa, kung titignan natin ang stats per player, si Luka Doncic nga ang number 1 sa free throw attempts sa buong NBA mga ropa. 12.5 free throw attempts at 9.9 free throws made mga ropa ang kanya nagagawa. Pumapangalawa sa kanya dyan si Giannis Antetokounmpo mga ropa, na mayroong 10.2 free throw attempts per game, pero mababa ang percentage si Giannis Antetokounmpo. Sa free throws made niya mga ropa, 6.5 free throws lang ang kanya napapasok kada laro. Ngayon mga ropa, ang star player, ang MVP naman ngayong NBA na kung saan sinasabi ay maraming free throws ang nakukuha, ay mayroon lamang 9.1 free throw attempts at 8.2 free throws made mga ropa, percentage yan. Mas mataas sa kanya si Giannis Antetokounmpo at si Luka Doncic ngayong season mga ropa. At kung titignan natin, sinabi ko nga, pang-apat lamang si SGA. Titignan natin yung pangatlo mga ropa, walang iba kundi si Austin Reeves na mayroong 9.8 free throw attempts per game at 8.5 free throws made per game mga ropa. Mataas ang percentage. At ang free throw attempts dito ni Austin Reeves per game mga ropa, at take note, buong NBA yan sa lahat ng players ng NBA. Si Luka Doncic siya number 1 at number 3 nga si Austin Reeves. Dalawang players ng Lakers mga ropa ang nagtatop sa free throw attempts at free throw made per game. Ngayon mga ropa, bakit ko nga ba sinasabi to? Ito kasi ang tatalakayin natin mga ropa. Isa sa main factor kung bakit talaga nananalo ang kupunan ng Lakers ay ang ability nila, ang skill nila kung paano makapunta sa may free throw area. Kung babalikan natin ang game nila kontra sa kupunan ng Utah Jazz mga ropa, ito tingnan natin to. Nakakuha na steal dito ang kupunan ng Lakers. Luka Doncic na nagbababa ng bola dyan mga ropa at nakakuha siya dyan ng foul dito sa may transition mga ropa. Clearly foul talaga yan. Na-foul talaga dyan si Luka Doncic at dalawang free throws ka. Ang nagawa ni Luka Doncic dyan sa possession na yan mga ropa, at take note dito sa buong game na to, tumataginding na 16 free throw attempts ang tinake ni Luka Doncic dito lamang sa game na to. 13 na free throws na napasok dito ni Luka Doncic mga ropa, at heto nga sa pagkakataon na to, Luka Doncic ulit ang mahak ng bola dito sa may midrange sa may perimeter mga ropa, at kitang-kita natin nagbigay ng double team dyan ang kupunan ng Utah Jazz mga ropa. At sa double team na yan, kitang-kita natin dito, dumikit talaga yung nagbigay ng double team against kay Luka Doncic mga ropa, kaya dalawang free throws na naman ang nakuha dito ni Luka Doncic. Ganyan katalino, ganyan kagulang itong si Luka Doncic mga ropa. Konting maramdaman niya na may dumikit sa kanya na defender, talaga nakakakuha siya ng foul. Isang free throw nga napasok dito ni Luka Doncic mga ropa, yung isa ay nagbintes, and then another one mga ropa dito ulit sa may perimeter, sa may midrange mga ropa. Nagpo-post move dito si Luka Doncic, at kitang-kita natin dito mga ropa, nung nadikit dito yung defender ni Luka Doncic, magaling niyang na-sell yung foul. And again mga ropa, another free throw na naman ang nabigay dito ng referees para kay Luka Doncic. Isang free throw na napasok dito ni Luka Doncic mga ropa, and then dito mga ropa, another one. Umaatake na naman si Luka Doncic dito sa may transition, and again mga ropa, sa pag-atake na yan, na-foul na naman siya dito ng kupunan ng Utah Jazz. Kitang-kita naman kasi talaga natin dito mga ropa na hinawakan siya ni Lee Kyer, Kyle Anderson dito sa may likod sa pagtalo niya sa may pagtira dyan mga ropa sa may transition. Clearly mga ropa, foul yan na ginawa ni Kyle Anderson. At dahil sa foul na yan mga ropa, dalawang free throws na nagawa dito ni Luka Doncic, parehas na ipasok ni Luka Doncic yan mga ropa. The more you drive kasi mga ropa, the more chance na mapafoul ka talaga ng
mga kalaban mga ropa at isa pa doon. Magaling mag-sell ng foul at magaling magpakagat ng foul itong si Luka Doncic. Isang skill yan mga ropa sa basketball na kung saan nauutakan at nagugulangan niya yung mga defenders mga ropa katulad nga ng ginagawa niya dito. Pero still take note mga ropa, talagang nag-i-initiate ng contact ang mga defenders dyan kay Luka Doncic. Kitang-kita naman natin dito, itong number 3 na player ay sumunod dyan kay Luka Doncic kung kaya't sumabit siya dito sa katawan ni Luka Doncic. And then ito mga ropa, another one na nangyari naman dito again mga ropa, Luka Doncic siya dito sa may ibabaw. Inatake niya yung primary defender niya dito mga ropa. At sa pag-atake niya na yan, nasiko niya yung mukha dito ng primary defender mga ropa. Pero kung titignan natin dito, sumabit talaga yung kamay ng primary defender dito against kay Luka Doncic. Kahit i-replay pa yan mga ropa ng slow-mo, talagang sumabit dito yung kaliwang kamay dito ng primary defender. Oo, nasiko siya ni Luka Doncic sa may mukha. Pero si Luka Doncic kasi may hawak ng bola dito mga ropa at hindi naman matatawag na offensive foul yung pagsiko dito sa mukha ni Luka Doncic. At nauna din talaga yung tawag dito against sa defender mga ropa. Hindi na napansin ng referees yung siko sa mukha. Ang nangyari kasi dito mga ropa, unintentional yung pagsiko sa mukha dito ng primary defender. Hindi natin matatawag na offensive foul yan. At nag-initiate din kasi ng contact yung primary defender dito. At si Luka Doncic ang may ball in hand. Siya may hawak ng bola mga ropa. Kaya yung defender ang tawagan dito ng foul. At dahil yan mga ropa, dalawang free throws na nagawa dito ni Luka Doncic. At yan na lang free throws yan mga ropa ay parehas pumasok para kay Luka Doncic. Ngayon mga ropa, dito naman tayo pumunta kay Austin Reeves. Ang nangyari naman dito mga ropa, naibigay kay Austin Reeves yung bola dito sa may 3-point area mga ropa. Halos half court nga to. Man-to-man defense naman ang ginagawa dyan ng kubunan ng Utah Jazz mga ropa. Kitang-kita natin dito mga ropa, yung kamay ng defender ay naka-extend at nakapasok dito kay Austin Reeves mga ropa. At kaya ang ginawa dyan ni Austin Reeves, napakatalino at napakautak mga ropa. Ginulangan niya ang primary defender na yan. Siya ang nag-initiate ng contact dyan mga ropa. Pero dahil nga naka-extend yan yung kamay ng defender, siya pa ang natawagan dyan ng referees ng foul mga ropa. Kung titignan natin mabuti mga ropa, talaga nagkaroon ng contact pagkakamali ng defender. In-extend niya yung kamay, pinasok niya yung kamay papunta doon sa may bola. Kaya nagulangan siya dito ni Austin Reeves mga ropa. Sobrang talino ni Austin Reeves dito sa ginawa niyang play na to mga ropa. At dahil dyan, nagkaroon siya ng 3 free throws at lahat ng free throws na yun mga ropa ay naipasok dito ni Austin Reeves. Kung titignan nga natin yung mukha dito ng primary defender mga ropa, talagang nagtaka at nagulat siya sa ginawa niya ni Austin Reeves. Grabe ang IQ na ginawa ni Austin Reeves sa pagkakataon na yan sa play na yan. At ito naman mga ropa, dito sa may fast break, nagkaroon ng steal dito ang kupunan ng Utah Jazz. At ang nangyari dito mga ropa, akala nila mayroon na silang ising 2 points, pero si Austin Reeves again mga ropa ay nandoon sa may gitna. Hinarang niya yung katawan niya mga ropa. Sobrang ganda ng timing ng ginawa dyan ni Austin Reeves sa may unrestricted area mga ropa. Kaya ang resulta nito, nabangga siya dito nung naghahawak ng bola sa may fast break. At imbes na easy 2 points na nagawa dito ng kupunan ng Utah Jazz mga ropa, natawagan pa sila dito ng offensive foul dahil sa ginawa ni Austin Reeves mga ropa. Sayang, easy 2 points. Pero nawala pa para sa kupunan ng Utah Jazz. At dito sa play na to mga ropa, again Austin Reeves ulit. Ang nangyari naman dito mga ropa, splitting to the defense dito, itong si Austin Reeves. May nag-help defense yan mga ropa, itong si Jusuf Nurkic. Pero pagkakamali niya dyan mga ropa, nag-close out siya papunta talaga kay Austin Reeves. Sinalubong niya dito si Austin Reeves mga ropa. At jackpot yan para kay Austin Reeves. Kuminang ang mata dyan ni Austin Reeves mga ropa, binangga niya dito ang depensa ni Jusuf Nurkic. Siya na ang nag-initiate ng contact dyan mga ropa, which is meron naman talagang contact mga ropa kasi pasalubong talaga si Jusuf Nurkic. Dito sa umatake si Austin Reeves, sa malupit pa nga dito mga ropa, naipasok na ni Austin Reeves yung kanyang tirada. Nagkaroon pa ng foul dyan mga ropa at nabigyan siya ng isang free throws. Isang free throws mga ropa na ipasok pa dito ni Austin Reeves. Take note mga ropa, dito sa game na to, 12 free throws nga nagawa ni Austin Reeves. 11 doon ang kanya napasok mga ropa. And take note, pangatlo nga si Austin Reeves sa mayroong free throw attempts sa buong NBA mga ropa. Wag na tayong magtaka na ganyan talaga. Kagaling kumuha ng foul ito si Austin Reeves. Kaya kung defender ka dapat mga ropa ni Austin Reeves, dapat maingat ka talaga. At dito naman mga ropa, possession dito ng kupunan ng Utah Jazz. And again mga ropa, dito naman naka-establish dito sa may depensa si Austin Reeves mga ropa, nakatayo siya dyan. Pero si Jusuf Nurkic naman ay dinerecho at binangga siya dyan mga ropa. Kitang-kita naman natin dito, nasa unrestricted area dito si Austin Reeves. Kung kanyang pagbangga dito ni Jusuf Nurkic ay matatawagan talaga ng offensive foul. Siya ang nag-initiate ng contact dyan mga ropa. Nakatayo lang dyan si Austin Reeves at tinawagan nga siya dyan ng offensive foul mga ropa. Kitang-kita natin sa mukha ni Jusuf Nurkic yung pagkainis at pagkagalit niya. Pero in the first place mga ropa, siya talaga ang nag-initiate ng contact dyan mga ropa. At dito sa play na to mga ropa, makikita natin na dalawang offensive fouls na ang nagagawa ni Austin Reeves dito sa video natin. Hindi lang basta foul sa may offense ang nakukuha niya, nakakakuha din siya ng foul sa depensa sa kalaban mga ropa. Ganyan kagaling at kautak itong si Austin Reeves mga ropa. Ngayon dito naman sa play na to, nakik-outan ng bola dito si Austin Reeves. At kitang-kita natin dito mga ropa ang pagkakamali ni Ace Bailey. Ang nangyari dyan,
nag-extend siya sa may close out, na overextend siya dyan mga ropa, na overreact siya dyan. At kitang-kita natin dito pagbagsak niya sa may pagsabay niya. Talaga natamaan niya dito si Austin Reeves. Ang masaklap pa dito mga ropa, attempt yan dito sa may 3-point area. At ang pinakamasaklap pa dyan ay pumasok ang 3-pointer na to ni Austin Reeves. Basket is good na mga ropa, may kasama pang foul. At ito naman mga ropa, bumalik tayo kay Luka Doncic. Siya napakatalino at napakagulang na si Luka Doncic. Ang nangyari naman dito mga ropa, si Luka Doncic siya mayawak ng bola at inatake niya dito yung mga defender sa kubunan ng Utah Jazz. Pag step back niya mga ropa, may isang player dito, halos dalawang players nga mga ropa, na sumundot dito against kay Luka Doncic. At nung naramdaman na ni Luka Doncic na dumikit na ang mga balat dyan ng mga players and defenders, agaran siya tumira dito mga ropa. At ang tendency outcome niyan, napituhan na naman ng referees ang mga defenders sa kubunan ng Utah Jazz. Another free throws na naman ang nagawa dito ni Luka Doncic dahil sa tirada na yan mga ropa. At ito mga ropa, another one, ito yung gustong gusto ko mga ropa na ginawa ni Luka Doncic dito sa game na to mga ropa, sa lahat ng fouls na nakuha niya. Ang nangyari dito mga ropa, nandito siya sa may perimeter, sa may midrange. Actually mga ropa, dito pala to sa may paint. Ang nangyari dito mga ropa, pineke ni Luka Doncic ang primary defender. Kitang-kita natin dyan mga ropa yung katawan dito ng defender dahil sa pagpeke ni Luka Doncic ay papunta dito sa katawan ni Luka Doncic. Kaya ang ginawa dyan ni Luka Doncic mga ropa, siya na ang nag-initiate ng contact dyan mga ropa, sinalubong niya na dito sa may ere ang katawan ng defender na napeke niya mga ropa. Talagang sinurbol niya na mga ropa na magkakaroon ng foul itong defender niya mga ropa. At ang tendency outcome na nga nito mga ropa, pumasok ang tirada dyan ni Luka Doncic, may kasama pang foul mga ropa. Sobrang talino, sobrang gulang at sobrang utak ni Luka Doncic. 16 free throws nga nagawa niya dito mga ropa. At kasama na tong isang free throw dito sa play na to na nagawa ni Luka Doncic. And then mga ropa, another one dito ulit, Luka Doncic ulit na naghahawak ng bola. Inatake niya dito yung mga defenders sa kubunan ng Utah Jazz. At di yan mga ropa, natawagan na kagad siya ng foul. Pero ang sobrang lupit dito mga ropa, yung continuation ng ginawa ni Luka Doncic. Hindi siya tumigil sa play mga ropa. Itinira niya pa rin yung bola kasi nga nag-gather niya na yung bola dyan mga ropa nung natawag yung foul. Kaya ang resulta nito, nakakuha pa ng 2 points dyan si Luka Doncic, may kasama pang foul. Counted na foul ang tinawag dyan ng referees mga ropa. Sobrang talino at sobrang gulang ng ginawa dito ni Luka Doncic mga ropa para ituloy pa dyan yung tira. Nakakuha na nga siya dyan ng basket mga ropa. At ito na mga ropa, huling clip na papakita natin dito sa video na to. Ang nangyari naman dito mga ropa, possession ng kubunan ng Utah Jazz. At kitang-kita natin dito mga ropa, hindi gumagalaw si Luka Doncic sa may depensa. At nung nilapitan siya dito ng kubunan ng Utah Jazz mga ropa, may pasimpleng tulak pa dyan kay Luka Doncic. Ang daling tawagin yon mga ropa, kaya tinawag yan ng referees offensive foul mga ropa. Kitang-kita natin, hindi lang talaga sa opensa nakakakuha ng foul si Luka Doncic, kahit sa depensa mga ropa katulad ni Austin Reeves. Dito nga mga ropa, natawagan ng offensive foul ang kubunan ng Utah Jazz. Ngayon mga ropa, ganyan katalino, ganyan kautak, ganyan kagulang ang mga players ng Lakers na to, lalo na si Luka Doncic at Austin Reeves, kung bakit talaga mahirap silang talunin mga ropa. Nag-average sila ng 29 free throws a game mga ropa. Ngayon ano masasabi nyo dito sa video natin mga ropa tungkol sa ginagawa ng Lakers, kung bakit mahirap silang tulunin? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.